The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delight in the
goodness. Let us proclaim without dismay the light of the Lord for His goodness. Let us proclaim without dismay the light of the Lord for His goodness. And His Good morning, Jesus! Good morning! Good morning po. Ayan, sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay ng programang Good Morning Jesus, magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po ang ating mga outreaches sa Northeast, West, South, at sa kung saan man pong bansa kayo naroon. Good morning po, good afternoon, or good evening man po kung saan man po kayo naroon. Amen. Opening prayer muna. Sige po, tayo po muna ay magkaroon ng pambungad na panalangin. Okay. Manalangin po tayo. Dakila naming Ama, mapagpala, maunawain at nag-iisang Diyos na nagmamahal sa aming lahat. Tinataas po namin sa iyo ang araw na ito, napunuin mo ng iyong pagmamahal at sa pamagitan ng banal na Espiritu na nanatili na presensya mo sa amin ngayon. Mangusap ka, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Okay. So ang atin pong memory verse of the week is Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Sa Tagalog po. Okay. No. Sa Tagalog, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa.
hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ito po ang magandang balita ng Panginoon. Amen. Parang kanta po pala yan, ano? Yung hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Ano po? Pero bago po yan, mga kapatid, aawit po muna kami sa Thank you, Panginoon. Lord. Kasama si Sister Nilda Yan. sa atin pong awitin. Amen. Amen. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. One more time, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang, ang binigay ng Diyos ay kaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos naming lahat. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, salamat sa Panginoon. No? Okay. Ngayon po ay ika-28 ng Agosto. At ang ating pong series ay yung sinimulan na natin noong July 31. At ito po ay ang series na Sons and Daughters by Rebel, I Am Transformed. Yan. This series entitled I Am Transformed sa Exodus 20 verse 7. One of the 10 commandments says, Thou shalt not put the name of the Lord thy God in vain. Maliwanag. Opo, amen. Exodus 3:14-16. Moses asked God about his name for him to tell the people of Israel. God replied, I am who I am. This is my name forever. That is what all future generations are to call me. Hanggang sa kahuli-hulihang henerasyon, ang pangalan niya ay I am. Ito po ay panlimang topic na natin of the series. Unang-una po, God is perfect and I am growing. God is wise and I am teachable. God is unchanging, so I am consistent. God is one, so
I am whole. At ngayon po, ang topic natin ay ito. God is sinless. So, I am pure. Pakibasa mga Brother Sandy. Ayan, Sir. ang ating teksto po ay makikita sa 2 Korinto 5:29. Okay, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Okay, kaya po sa ating pong patuloy na pag-aaral, mga kapatid, ay palagyan nating i-exercise yung 4 na R. Unang R, yung rest. Okay? Let's pause now for a moment, block out the busyness of the day, and be still to be able to hear and listen from the Lord. Ayan, kung ano man po ang ating mga pinagkakaabalahan ngayon o mga isipin, ay atin po munang isantabi. Okay? At ipahinga natin ang ating isipan sa concern kung anuman at sa ang ating puso sa mga bagay na hindi magandang damdamin at ipahingan po natin upang matanggap natin ang pagtuturo ng ating Panginoon sa oras na ito. Okay? So, sabi nga, relax and kumbaga be in the presence of the Lord. Ano? Kumbaga, breath slowly, rhythmically, deliberately, after a couple of minutes, whisper to God. Yan, ibulong natin sa Panginoon na I am safe in your presence. I trust you. I need you. Being with you is what matters most. Talaga naman po mga kapatid, ang makasama natin palagian ng Panginoon at ang presensya niya ay palagiang sumaatin ay isa sa pinakamahalagang bagay sa ating buhay mga kapatid. Pastor Basahin Fred? po natin 2 Corinthians 5:21. For he made him who knows no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Napakaganda po. Ang lahat na ito at ang gusto ng Panginoon, dahil siya'y walang kasalanan, anong gagawin natin? Ayan, Magiging pure. Amen. So, Okay, let's have sige. an opening prayer Pray tayo. po muna tayo after nating Dakila naming Ama, salamat po sa iyong presensya sa amin ngayong oras na ito. Kami ay nakapagpahinga, nakapag-relax. So we trust in you that you will speak to us today. So we will be listening. Okay. Amen. Amen. Okay. Amen. Thank you, Lord. Ito pong lahat na to ay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kasi po yung unang binasa natin bago tayo pumunta sa dapat nating puntahan. Baka madapuan tayo ng kung ano. Maliwanag po. Opo. Ano po ba ang pinaka-topic natin uli ngayon, no? Maliwanag na maliwanag ang ating topic ngayon. God is sinless, so I am pure. Pure. Okay, ito. Doon po sa Exodus 20 verse 7. Gusto ko po lang linawin. One of the 10 commandments says, Thou shalt not put the name of the Lord God in vain. Doon po sa ating mga ginagamit na Bible, King James, New King James, New American Standard Bible, Tagalog Bible, ito pong salitang you shall not take the name of the Lord your God in vain, Exodus 20 verse 7. Ito po ay pangatlong commandments. Kaya yung ating sinasabi kanina, one of the 10 commandments. Kasi po, merong isang Bible
na ito po ay number 2. Thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Ito po yung number 2. Ito po ay ginagamit ng mga paniniwala nila. paniniwala at ginagamit ng Roman Catholic Church. At ang lahat ng itong binabasang ito, kasi po yung isang sekta ang kanilang paniniwala, ang Roman Catholic, ang may ginagamit po silang yung natawag na deuterocanonical. At yung pong sa atin na ginagamit po ito na lahat ng Protestant, Anglicans, at Presbyterian Church, Lutheran Church, at marami pang iba. Ang ating pong ginagamit, yung Old Testament is 39 books. Ang New Testament is 27 books. At ito po ay 66 books all in all. Subalit ang mga paniniwala nila, ito po ay nadagdagan ng 12. So, tayo pong lahat ay naniniwala na ito ay 66 books. Subalit, yung isang paniniwala ay maliwanag na maliwanag. Yung pong verses 9 and 10. Hinati sa dalawa. Thou shalt not covet thy neighbor's goods. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. At inalis po yaong isa na paniniwala nila, yung sinasabing thou shalt not make an idol. Yan. Kaya nais ko po lamang linawin natin na ang lahat ng ating sinasabi ay base sa Bible na ginagamit ng maraming relihiyon. Ito ang ating paniniwala. Ngayon, itutuloy na natin. So, if God is sinless, so we are pure. So, ang Word of God po, dapat po, unadulterated. Ayan, oo. Ngayon, ganito. Merong mga situation na kung tawagin ay UFO situation. UFO? Diba po UFO. yan yung lumilipad? You have had the experience when you were served something, a drink or a soup or any food. Then after a sip or drink or bite you, noting something floating in your soup or drink or something in your food. So, merong UFO. Ang ibig sabihin, unidentified floating object. Ayun. Doon sa ating iniinom, kinakain. Kaya ang tawag po, Di ano po yun? Pag nakita nyo yung Pure lumulutang na yun water. sa pagkain, sasabihin nyo, yuck! mabigat po yan. Dumapo lang sa baso mo, Aha. yung unidentified floating object, nag-ano ka ng ayoko nanto. Kasi hindi na pure. Hindi na pure yan. Okay, ha? Your imagination runs wild. Baka ganito. Sko po, ano naman to? Saan dumapo to? Oo. What was that? Yan ba'y bag? O bubuyog? Langaw. O langgaw? Langgaw. Matindi, ipis. Naku, mabigat yan, ha? Nanda natin, ha? What kind of bug is that?
Was it alive? Did it have legs or wings? Then you shout, langaw! Diyos ko, yan! Pagka Ang ganun bigat. po nung, di ba? Hindi nyo na itutuloy yung pagkain nyo pag nakita nyo. At ikaw ay maduwal-duwal na. Opo. Maliwanag. Dahil sa wild emotion ng imagination ng tao, makakain ka ng langaw doon sa pagkain mo. Akala mo, ano lang yun. Ewan. Kala nyo, Ayun. baka pamintan durog lang yung kulay itim. Kakain pa naman ng kumayang-maya. Of course, we want what goes into our stomach and our mouth to be pure, clean, unaccompanied by foreign objects, particularly objects with legs or wings. Anong masasabi mo rito? Ayan, kaya Minister napakahalaga. Sandy. Oh, yun, opo, kaya napakahalaga po mga kapatid, nung the word na pure. Pagka ganun po ang nangyayari sa pagkain, meron pong unidentified floating objects, hindi na po yun pure. Hindi na pwedeng kainin po yun mga kapatid. Okay? The word pure describes something that is completely itself, walang halo, unmixed with anything else, free from harmful contaminants. The purity of a thing adds to its effectiveness, whereas contamination reduces that effectiveness. Kaya nga po may mga uso po ngayon, di ba? Halimbawa, bibili ka ng honey. May inilalagay, pure or raw honey. Kasi yung effectiveness po ng pure or raw honey ay mataas ang kalidad po noon. Walang halo, di ho ba? Merong purong honey. Pero may mag-iingat din naman po tayo dyan, mga kapatid. May nagbebenta nga ng haning puro, pero puro asukal. Meron po nung puro nga nakalagay, pero puro asukal pala. Hindi na siya pure. Nilalanggam yun. Pagka po may asukal. Pag may asukal, nilalanggam. Ang pure honey, actually, hindi siya nilalanggam. So, same thing din po kapag ka pure yung water. Pagka pure yung water, is deeply refreshing. Di ho ba? Talagang nakakapatid ng uhaw. Tapos, ganun din po ang, hindi lang yan sa pagkain. Pagka yung pure din, yung joy, yung pure joy is euphoric. Ayan. Ito ay intensive feeling of happiness. Aba, yan pala yung Talagang euphoric. iba. Talagang tuwan-tuwa, masayang-masaya. Kaya pag nakikita ka, tuwang-tuwa ako. Amen. Okay. Ganon din po yung pure love. Pure love is world-changing. Ang tunay na pag-ibig at purong pag-ibig katulad po ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, yan po ang actually ang nakapagpabago sa maraming tao, kasama na po tayong lahat dyan. Kasi So pure love is changing. Ayan, Nakapagpapabago ang pag-ibig. Sabi nga ng kasabihan o tula ba yun? O pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod. ka lang. O, di po ba? Kasi pure yun. Pure. Yan. Okay, sige. Meron So, ka bang sample niyan? ng ano po? Yung pure. Pure. Kasi Meron po. Naggagawa ka rin ng pandesal. Opo, di ba? yan. Okay, o sige. Ang word na pure, napakahalaga po niyan mga kapatid sa lahat ng bagay. Isa na ang halimbawa paggagawa ng icing, ng cake. O, yun. Sige. Things that contaminates anything will be a failure. Ano mang bagay po na pag nahaluan ng hindi maganda ay hindi nagiging matagumpay, hindi nagiging maganda ang resulta. Pagka may halo na yung pure, yung nagkaroon ng adulterated, okay, na contaminants. Halimbawa po sa baking, mga kapatid, sa paggawa ng icing, kami po kasi ni Macy's nagagawa ng mga tinapay, mga cake, Binabati ko nga po pala si Sister Wife, Sister Rina,
Kung ikaw man ay natutulog, gumising ka. Hindi, joke lang. Gising po yan, mga kapatid. Okay, so sa baking po, yung paggawa ng icing ha, in preparing icing for cake, we use the egg whites. Yan, ang pinaka-major ingredients ng paggawa ng icing is yung Yung puti egg ng yolk. itlog. Yung pula o dilaw na. Opo, yung egg yolk, ihihiwalay po yun sa puti. Ano ho? Okay. Pero kinakailangan po sa paghihiwalay natin ng egg yolk sa white yolk ba, tawag dyan? White ng egg. Kinakailangan po hindi po mahaluan ng egg yolk yung puti. Kasi po kahit konting mapatakan lang yung puti ng egg yolk, hindi na po magaganda ang resulta. Why? Kasi na-contaminate na yung puti, nahaluan na ng kahit konting egg yolk. Pagka po yan, minix nyo, hindi po magiging maganda ang resulta ng icing nyo. Hindi magiging fluffy, hindi aalsa mga kapatid. So ganon, sa baking pa lang po yan. Ganon kahalaga yung pure. So, mga kapatid. Hindi siya sumakses Hindi yan sasucess. dahil nahaluan. Oh, Ayan. yun. Okay, Kaya sige. even a small portion of egg yolk that is mixed with egg whites will not make the icing to float or be successful in the preparation. Hindi lang po yan sa icing, mga kapatid. Maging sa paggawa yan ng bread, mga breads. Ito naman po ang paggawa ng bread. The same goes with the baking of bread. If the flour or yeast used is already expired, it will be useful for baking bread. It will not make the bread fluffy. The flour or yeast must not be contaminated. Hindi dapat po nahahaluan ng anumang bagay ang major ingredients ng paggawa ng bread, yung yeast, yung harina, sapagkat hindi po magiging maganda ang resulta ng tinapay kapag na-contaminate ng hindi dapat kasama nila sa ingredients yung sa paggagawa. Ganon din ang Panginoon, ito naman, God is absolutely pure. Walang halo, walang pagkukunwari. Pag sinabi ng Panginoon, yun na yun. Kailangan maging pure tayo at tayo'y malinis. He has no mixture of contaminants. Wala. No harmful characteristics. No hidden danger. No poisonous components. And we are absolutely safe in the Lord. Amen. Ang Panginoon walang pagkukunwari. Hindi siya artista. He is not an Hellenist. Siya'y totoo. Pag sinabi ni Lord, isasama kita sa paraiso. Kasama ka. Walang anuman ang nangyari sa buhay mo. Wala na. Opo. Kasi purify ka ni Lord. Amen. Okay. Another way of describing Him is sinless. Sin is, by definition, anything contrary to God's nature. Ano bang nature ng Panginoon? Love, Holy. holy, Ayan. merciful, faithful. Ayan. Sin is harmfully and damaging, which means it cannot exist in a God who is completely holy or pure. Hindi po pwede na magsama, tulad ng verse, hindi po pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Maliwanag. Because we were created in God's image. We are also called to be pure, holy, sinless, without mixture or contaminants. In other words,
free from unidentified floating object. The author of Hebrews wrote, Hebrews 12, verse 14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Hindi po pwedeng ganito eh. Make every effort to live a holy life. Live in peace. Ngayon, kung hanggang ngayon meron ka pang kaaway, hoy, Ibig pong sabihin po, Pastor Fred, halimbawa, ang isang tao nagsasabing mahal niya ang Diyos, pero namumuhi sa kanyang kapwa, hindi pure yung kanyang pag-ibig. hindi. May Kasi halo. God is Love. love. Yan. Maliwanag na maliwanag. Remember, though that purity is never meant to be a scoreboard. Ang ibig sabihin, pag namin scoreboard, nakagawa ka ng Mabuti. 10 mabuti. Yan. Mamaya-maya, nakagawa ka ng 3 masama. Kay Lord pa rin ako. Dahil meron pa akong natitirang 7 good things. Hindi po ganun yun. We too easily turn purity into an end in itself. It becomes a proof, number 1, of our faith. Ito ay proof ng ating pananalig, pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, a sign of our commitment sa Kanya. Pangatlo, a badge of our moral superiority when compared to those people around us. Ayun. So, yun lahat na makikita. Ba't kaiba na yun? Hindi na, ewan ko, hindi na nakikipagkapitbahay lagi. Ito yung sinasabi nito, pure. When we fail, our lack of purity becomes a source of shame and guilt. Neither one of those response, arrogance or shame, is helpful to anybody. Wala talaga. Kaya tinatawag tayo ng Panginoon into perfection yung ating pinag-aaralan. So, yung ating pinag-aaralan, hindi tayo perfect pa. But we are going into perfection at ang sabi daw sa unang pinag-aralan natin, God is perfect and I am growing. Nakikita sa atin from worst to good, from good papunta better and excellent. Yung good, better, and best. Yung Never let it rest till your good is better and your better is best. Yan. Kapag ang isang Kristiyano ay kulang sa kaalaman tungkol sa pagiging banal, madalas ang kabiguan ay magiging ganap ito sa buhay natin. Kapag paulit-ulit yung mga ginagawa natin na hindi tama sa buhay natin, ito ay nagdudulot ng damdamin na pagkakahiya at parang sumuko sa pagiging Kristiyano. Para man surrender na ako, ayoko na. Huwag kang aayaw. Kung kulang, not pure, ang paglago o ganap, ito ay nagdudulot ng kahiyan. Susuko ka ba? Huwag kang susuko. Huwag kang bibitiw. Sugod. Sugod. Palakasin ang mahihina. So, May kanta po tayo dyan, no? Amen. Oh. Kasi pag kami mga mahihina ang pananampalataya, kinakailangan ganitong awitin.
Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugod palakasin ang mahihina. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugod palakasin ang mahihina. Ang alagad ni Kristo ay laging handa, matatag at masaya sa gitna ng problema. Ang alagad ni Kristo ay laging handa, matatag at masaya kahit kailan. Amen. Akala ko meron pa eh. Pag hindi ka susuka talaga, magkukro ka. Magiging pure. Kaya makita mo yung mga tubig na binibili natin sa ano, kaya ingat dito. Baka hindi pure yan. Titingnan din. Paano po ba nagiging pure yon? Ano pong process ang may process po ba dinadaanan? May process talaga yan. Ibig nyo pong sabihin, katulad ng ginto, ang ginto, hindi pure agad na nakukuha yan sa minahan. Inaano yun, talagang dumadaan po yan sa proseso, no? purification. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan ng ginto. Dumadaan po yan sa apoy, sa init, intense heat para maging pure yung gold. Meron ding isang test yan. Ano po? Yung ginto. Ano po? Ibabad mo sa suka. Pag namuti, tunay ang suka. Okay. Sige. Sir Sandy, ang totoo, ang pagiging banal ay hindi natin kaya kung wala ang tulong ng banal na Espiritu. Ito ay gawain ng Diyos sa buhay natin. Ayan. Ng mga Philippians, ikaw na basta. Opo, sabi nga po dun sa Pilipos 2:13 or Philippians chapter 2 verse 13. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Si Lord din ang nagbibigay ng kakayanan sa atin o sa tao o sa mga mananampalataya upang maisagawa ang layunin at kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ganon din po ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Him who gives me strength. Kaya po sa tulong ng Panginoon, possible na ang isang tao ay habang tumatagal ay kumikinang katulad ng isang lantay na ginto. Yeah. Purity means to be free of harmful contaminants. The focus of purity should not be on the things that is pure, but on the reason it is pure. Okay, sige. Katulad po natin, mga kapatid, tayo pong mga Kristiyano, dati, tayo po'y makasalanan, di ho ba? Tapos sabi ng salita ng Diyos, dahil po sa dugo at kamatayan ni Kristo sa krus, we are redeemed. Tayo po'y tinubos, tayo po'y pinatawad, nilinis, okay? At dahil po doon, ay we become pure. Amen. Okay, so, pag tinignan, I am redeemed. ayun, ang kanta, may kanta By po the tayo. blood of the Lamb. Ayun. I am redeemed. And I And know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb. Saved from sin And I know know I I am. All my sins are taken Taken away. Praise the Lord. Lord. Ayan. So, yun po ang sabi po ng salita ng ating Panginoon. Okay. For example, it does not matter how pure a bottle of water is if nobody drinks it. Who cares how pure water there is? Di ba? O nga naman, kahit gaano ka linis, ka pure ang isang tubig, kung hindi naman at walang nakikinabang upang ito'y inumin, wala ring kwenta yung kapuruhan o kalinisan ng tubig na yaon. Di po ba? So the point of water is to refresh, hydrate, and satisfy.
the purer it is when somebody drinks it, the better. It accomplishes that purpose. So, yun, katulad po natin, pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, nilinis, di ho ba, tinubos, pero kung yung buhay po natin ay hindi magiging liwanag, pagpapala sa iba, okay? At hindi sila maliliwanagan at madadala at makalalapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabahagi natin, buhay na sabihin nating nakakitaan nila ng tunay na pagpapala, kung hindi sila rin lalapit sa Panginoon o hindi sila may encourage, di ho ba? O hindi sila maniniwala sa kabutihan ng Diyos, yung purity natin, parang questionable. Sasabihin nun, yan ba yung Kristiyano? Bakit ganito pa rin yan? Bakit ganun pa rin yan? So, wala pa rin kwenta yung di ho ba? So, ang mahalaga po at ang maganda ay maging yung iba nakikinabang o sabihin nating nai-inspire, nai-encourage doon sa pagpapatawad at paglilinis ng Panginoon sa atin. In Ephesians chapter, ito po muna pala. It is to be a blessing to ourselves, our families, our friends, and others. Sin is inherently damaging, so it interferes with that purpose. That is why we reject it. The goal is to put aside what harms us and others and embrace what is pure and helpful. Katulad po ng nasasaad sa 2 Timothy chapter 2 verse 22. Okay. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Okay. Yung pursue na sinasabi ron 2 Timothy 2:22. To follow an order to overtake. O overtake, pag nakita mong merong hindi maganda, pursue, hindi hinahabol, hindi. Hinahabol ka, pero wala na yung hinahabol mo. Kundi yung may hahabol pa sa iyo, pero pag ito'y naging ganap, you have reached the goal. Merong goal. Sa Ephesians 4:31. So, get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, slander, along with every form of malice. Kaya kung para mawala ng ng mga basura sa buhay natin. Contaminants. Maliwanag. Naalaala ko yung Sige po. Linisin ang bahay. Linisin ang opisina. Linisin din ang church. Dito sa mga sumusunod. Get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, slander, along with every form of malice. Itapon na niyan. Linisin ang ating mga sarili dahil meron tayong Diyos at meron tayong banal na Espiritu Santo na nagsasabi sa atin. Ayusin mo sarili mo. Kaya kung hindi ka susunod, meron tinatawag na yung sa Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit that is in you. Dahil ang Holy Spirit hindi umaalis. Nagsasabi sa atin, do not grieve. Hindi umaalis, pero namimighati. Namimighati, yan ang sinasabi. Purity, divorce from purpose, is too easily weaponized. Alam mo, pag minsan, pag nakikita mong gusto mong
magbago at may purity para maging maayos ka. Sometimes, we reason out when we are disciplined. Pag pinagsabihan mo, aayaw. Pag kinurek, aayaw. Maaaring paminsan-minsan sumunod ka. Example, when we give rule in an office, do not be late or tardy. Marami, nagdadahilan. Matraffic. Yes, matraffic talaga. Pero pag tinignan naman yung kanyang record, tuwing Monday, late siya. Ano kung bakit? Sira yung kanyang tiyan. Masakit ang tiyan. Dahil yung Sabado, Linggo, umiinom. At ang lagi niyang dahilan, masaktan tiyan ko, sinisikmura ako. Bakit? Dahil tuwing siya'y namamahinga. Walang tigil ng kainom. Hindi ba naman pwedeng i-terminate them or violation of office rules? Not because you want to have concern for them and want him to be disciplined in their management. Dinidisiplina ka lang. Alam mo, ang tao pag hindi dinisiplina at hindi pinagsabihan. Pero doon sa 1 Corinthians 13, with love, kung walang pag-ibig, you are just a noisy gong. Kaya ang pag-correct sa mga tao na ayaw padisiplina, na ayaw maging pure, ang relasyon ng isang employee sa employer, nagkakaroon ng hindi maganda. In the church also, when we tell the congregation to be on time for church service, this is imposed not out of love, but an obligation. Ano mo sasabihin nung mga church members? Kung ano? Then the congregation feel guilty or condemned when they fail to follow the church rule. Actually, the rule should be imposed because we want our congregation to be on time for worship and be always excited to meet the Lord in church service. Natutuwa ka talaga. Kailangan maaga ako. Hindi ka excited. Hindi ka pure. Tayo ay with concern to be in order. God is a God of order and He is not a God of confusion. Kaya maganda talaga ito, matatandaan natin. Hindi tayo pinagsasabihan ng kung anong-anong. Kasi gusto natin lahat ng sumupunta sa service. Gusto bang maging kamukha ni Lord? Amen. On time talaga yan. Oh. Eh kung hindi tayo nakikipag-fellowship sa Kanya, lagi tayong late. O present nga, pero nagte-text naman. Papaano yan? Alisin mo na yung cellphone habang nasa fellowship. Maliwanag ba yun? Amen. Pastor, yung yung nasa cellphone yung aking Bible. Totoo ba na ang lahat ng laman ng cellphone mo tungkol kay Lord? Hindi. Maraming bagay. Church service is a holy place and God is there. The presence of God is always there in the fellowship. When 2 or 3 gathered in His name,
He is in the midst of them. Kaya kung sino ang pinupuntahan mo, pinupuntahan ko, pinupuntahan natin sa loob ng church, nagiging kamukha natin. Kung pinuntahan mo rin wala na. Ano po yan, Marites? Parang Marites, merong malabanan, ganun. Ang maganda, Marisol. Ano yun? Mare. Hindi, Maripel. Ano yun? Mare, anong gospel? Ayan. Yun ang maganda, Maripel. Meron nga ako nung naalaala ko nung araw. Sabi ko, aba, magsisimba ako. O sige, magsimba na kayo. Mag-ano yan, yung pagpasko, yung madaling araw. Simbang gabi. O simbang gabi. O sige, magsimbang gabi ka. Pagdating, ano ang gospel? Anong gospel? Wala yung pala natulog sa simbahan. Ginawang continuing yung kanyang pagtulog doon pag ginawa sa loob ng simbahan. Kaya nang tanungin mo, anong gospel? Yung pala may hawak na ano yan? Misalet. Alam mo sabi sa akin? Basahin mo. Ganon. Hindi pure ang pagsimba. Hindi pure ang pagpunta sa fellowship. It is just an obligation. Dahil, Sunday pala ngayon. Alari. Pagkatapos Sunday, sabihin mo, anong message? Anong message? Ano nga pala message? Hindi alam. Hindi alam. Hindi pure yung kanyang body, soul, and spirit. Kaya the use of purity misses point entirely. Ano man sabi? God's purity should be understood as a blessing to us, not as a weapon against us. Yan. Ito ang nadidinig natin sa isang kalipunan ng mananampalataya. Lahat ng message sa isang fellowship, ito ay blessings para sa atin. If it is a correction, accept it. If it is an encouragement, praise the Lord. Kung ano man ang lahat na ito na inaakala mong hindi tama na ginagawa ng ibang tao, pati rin tayo kasama roon sa hindi tama. Kaya tayo itinatama in order to be pure. Like knowing that only those who are pure can enter the kingdom of heaven. This truth should be followed by Christians, not out of fear, but out of reverential fear, excitement to be present with the Lord. Sumusunod ka dahil mahal mo ang Diyos, hindi dahil mapupunta ka sa impyerno pag hindi ka nagpunta ng Sunday. Hindi iyon. Hindi mo tinatakot yung sarili mo. Tayo ay tinuturuan na magmahal sa Diyos, hindi yung Sunday na. Pag hindi ka pumunta ron, mapupunta ka sa impyerno. Iba yun. Ini takot dahil may masamang mangyayari. Ito yung sinasabi natin, yung reverential fear na ibinigay ng Panginoon sa ating lahat. Maliwanag na maliwanag. Tayo baka may natutulog pa. Hoy! Gising! His purity is a blessing because He exercises love, joy, peace, patience, goodness, mercy, faithfulness,
and forgiveness in dealing with us. These qualities transforms our lives. Anytime, pag nakikita natin yung mga binanggit natin ito, love, joy, peace, patience, kindness, mercy, faithfulness, forgiveness, pag nararamdaman natin sa sarili natin, hindi pure yung aking sarili. At kapag mayroong mga tao na nangangatuwiran, ito yung tinatawag na ginigrib ang banal na espiritu na bumabago sa lahat ng buhay ng isang mananampalataya. Binasersan, yan yung pure. The purer we are better. Yan. O nga po mga kapatid, napakaganda nga naman po na ang pag-ibig ng isang tao ay ganap or pure sa lahat ng area ng buhay. Kasi nga naman, pagkahalimbawa, ang isang tao may gusto siyang ipatupad, sa opisina, gaya ng banggit kanina, sa simbahan. Sa opisina, pagka may gustong ipatupad, kapag wala yung pag-ibig at gusto lamang ng control or gusto lamang po ng praise, na ipakita na siya ang dapat masunod, pagka ganun lang po ang motibo at hindi pure love kung bakit niya binibigyan ng rules and regulation, ay hindi po pure yun dahil may halong pride, di po ba? Same thing din sa pagpapatupad sa church, mga kapatid, ng anumang rule. Halimbawa, gusto nating nag-impose ng halimbawa, maganda naman yung maging maaga, di ho ba? At ang motibo is pure love para ang tao ay maging excited, maabutan nila yung mga bagay na dapat naabutan. Pagka ganun po, maganda po ang nagiging outcome doon sa members kasi nai-encourage sila kapag may pag-ibig, yung pagpapatupad, di ho ba? Kaya the purer we are, the better it is at fulfilling our purpose. Kaya pagka ang isang tao ay pure, walang halong hidden agenda kung bakit niya ginagawa ang isang bagay, it is because out of love, pure love, ayan, take note that our sanctity is not being graded. Not because our salvation hangs in the balance of our purity is an end itself. Hindi po tayo iniligtas ng Panginoon dahil po tayo hindi nagkakamali, walang kasalanan. Actually, ang sabi po sa Bible, Christ died when we were still a sinner. Christ died for us when we were still a sinner. It is just that as we continue to live a normal life as a practicing Christian, our experiential sanctification will ultimately end in the best of us, living our life, giving glory to God, the very main purpose of our creation. Diba? Sabi nga po sa Isaiah 43 verse 7, sabi ni Lord doon, I created them to bring me glory. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa yun nga po, tayo po ay patuloy na inaayos ng ating Panginoon para yung ating pag-ibig ay maging pure sa anumang bagay, mga kapatid. So, the purer we are in love, our motives, our thoughts, and our actions, the better we will be in this life. Oo nga naman, Kasi mahirap nga naman po yung may halong motibo kapag yung pag-ibig ng isang tao, kaya pala niya ginagawa yun kasi may kahalong motibo siya na, pagka ginawang ko ng ganito, gagawin ko to para na sa ganon, makuha ko yung aking gusto. Oh. Para ikaw ay Opo, ayan. Para maging pogi ako. Parang ganon, gagawin ko to para maging pogi ako. O mas pogi pa. Oo. At yun nga po, hindi na nagiging pure yung ating motive. Pati yung isip natin, hindi na nagiging pure. Hindi na talagang out of love.
yung minsang pagsunod sa Panginoon, kung bakit ginagawa yun, okay? Yun ay adulterated, mga kapatid. Kaya mahirap po yung hindi Baka may puro, flying object, ha? hindi malinis. Katulad nung sample kanina, yung kinakain, may UFO, unidentified floating object, hindi na pure. Di po ba? Okay. So, that is why God roots out whatever gets in the way. Talagang si Lord ayaw niya ng may halong galit, inis, hinanakit, sama ng loob. Okay? Yung pride, anger, selfishness, fear, lust, greed, revenge, violence, and oppression. Kaya niro-root out yan ni Lord eh. Tinatanggal po yan ng ating Panginoon. Alam mo yung yung damo. Damo. Pag tinatabas mo lang yan, sa isang linggo, Tutubo ulit. tutubo lahat yan. Pagka hindi nyo po binunot yung ugat, Pag yung ugat o pinagmumulan ng lahat ng bagay para hindi tayo maging ganap o malinis sa isang linggo, malaki na naman yan. tutubo uli yun. Meron ka na namang gagawin. Opo. Gagamasin mo na naman. So, kinakailangan i-uproot. Ayan. Bubunutin. Baka dumating ang Panginoon na hindi nating alam kung kailan nag-ano ka pa ng grass, nagmomo, Amen. hugutin. Kailangan Hindi ito yung saan tayo kukuha ng hugot. Hindi. Nasa atin na ang strength to face all conditions of life to live a pure life. Amen. So, Being when our- those things are mixed within who we are, they harm us and those around us. But when they are removed, we are free to be blessed and to be a blessing to others. Amen. So, dapat mag-move on tayo. On your mark, get set, run the race of life. There's a prize Awaiting you. Amen. Lay aside every weight which besetting sin. Keep the heavenly goal in view. Witnesses all around watching as you run. Never fall. Falter, never fall. On your mark, get set, run the race of life. There's a prize awaiting you. Yan, kaya po mga kapatid, talagang there is a prize awaiting sa atin, sa mga taong patuloy na gumagawa ng kalooban ng Panginoon, sa tulong at awa niya, bunga ng pag-ibig niya sa atin, which is pure love ni Lord sa atin. Pastor Fred? Okay. So, in the pursuit of holiness, don't focus primarily on ourselves. Wag yung sarili mo. Kasi pag ang sarili natin ang nasusunod, gusto natin adulterated life. Ngayon, mabait. Bukas, hindi. May halo na. May halo. Parang tinatawag na may sumpong ka. Ayan. Maya't maya, iba-iba ang kanyang mood. Remember this thing. You and I are created in the image of a pure God. Tayo ay nilalang ng Diyos in the image and likeness of a pure God. Yung walang halo, walang pagkukunwaring Diyos na kapag sinabi ng Panginoon, mahal kita, ano man ang mangyari, mahal kita. Eh kung ayaw mo, anong gagawin? Mahal kita, basta't mahal kita. Mahal lang sa salita ang tao. Pero pagdating sa gawa, yun ang problema natin. Kaya yan ang sinasabi sa atin na you and I are created in the image of a pure God, and our holiness is a reflection of Him, not something you can accomplish on your own strength. Amen. Hindi nating Kaya. kaya.
through the power of the Holy Spirit who will stand alongside with us. Yun ang tinatawag na nasa atin tabi. Laging may guidance, laging may kalakasan. Kasi pag medyo tagilid ka ng konti, wala yung kapuspusan ng banal na espiritu. Hindi nawawala yan. Ang nawawala ay tayo. Saan ka pupunta? Alam mo, Otto, hindi tatakbo yan, hindi magkakaroon ng stand. Hindi alam kung saan ka pupunta at hindi ka makapupunta kung saan. Saan ka pupunta? Sa butika? Kotse, saan ka pupunta? Pag ano po? Kapag wala kang power, ayaw kumandar ang kotse mo, saan ka pupunta? Baka walang gas. Yan. Yung ibang tao, saan pupunta? Sa gasolinahan po, siyempre. Yung iba, Saan po? Saan po? pupunta ka nga sa gasolinahan. Yung iyong sasakyan ay gasolina. Anong ilalagay mo? Unleaded. Crudo o gasolina? Gasolina. Alam mo kung ano ang magiging resulta Ayun. doon sa iyong pupuntahan at upang ikaw at ako ay maging ganap tulad ng Panginoon. We are created in the image and likeness of God. God already loves you and me. Amen. God accepts you, forgive you, and choose you. He calls you to reflect on Him. Kailangan makita sa atin kung sino ang Diyos na nagmamahal sa ating lahat. Truly, our God is sinless because He is holy. And we are called to be pure. And He is pure and holy. Let us reflect on this. Pero bago tayo mag-reflect, Babati po muna tayo. Okay, o Sige, sige. babatiin po muna natin ngayon ang nagdaraos ng kanilang kaarawan. Happy birthday, Brother Ian Salvacion. Oy. Brother Joshua Flora. Sister Carmen Santos. Sister Linda Cabral. Happy birthday po sa inyong lahat. Enjoy your day. Brother Bong, pasok. Yan, happy birthday po muli sa ating lahat and enjoy your day. Pastor Fred? Okay, pasok. Mag-reflect tayo ngayon. What areas of our lives might need a bit of purifying? Anong area ng buhay natin na tayo contaminated? Sa mundong ating ginagalawan, saan ka ba nagpupunta ngayon, Minister Sandy? Outreach. Di ba? Wala kang reklamo. At ang ating mga pinupuntahan, that purifies our body, soul, and spirit. Embrace purity for the right reason.
to become the best version of ourselves possible. Amen. Ako, maganda yan. Ano po? The best version. First version. Oo. Merong iba-ibang version. Opo, katulad ng mga cellphone. Yung may dating model, may bagong version ngayon. Mas maganda. Anong gagawin mo doon? Bigyan mo sa akin. Pinalitan yung lumang version ng bagong version. Ganda rin po sa isang tao pagka ganun, ano? Opo, yung sa tao rin, napakaganda rin po ng ganun, ano? Dati siya'y ganito, ngayon bago na. Bago na ba lakad mo ngayon? Bago na ang lakad ko. Di ba? Okay, talagang bago na. Opo. At patuloy na binabago. Amen. At babaguhin pa rin ng Panginoon. Ang nagiging model natin to have a purified life. Tulad ng ating kahapon. His unique birth, unique life, unique death, unique resurrection, and unique touch that we have from Him. Kailangan ito, makita sa atin yung uniqueness because Jesus Christ humbled Himself in the eyes of the Lord. So, ang ating isang message dito tungkol to be pure. Humble yourselves in the eyes of the Lord. He will lift you up. Aminin lang. Mahirap basta nangangatwiran. Aaminin lang natin lahat ang ating mga pagkukulang at pagkakamali. Buksan natin sa Romans 6, 18, 20 to 22. Yan na po ang dapat na maging respond. Dahil tayo, alam natin, nakahingi na tayo ng tawad. Dahil ang sabi ng all have sinned and fall short of the glory of God. And the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. So, ito na. Romans 6, 18 to 22. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin ng katuwiran. Ayan. Tayo ngayon, we are the righteousness of God in Christ Jesus. Isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. Merong holy purpose ang Panginoon sa atin. Yan ang dahilan. Hindi dahil sa ating sarili lang, hindi dahil sa pamilya lang, kung hindi yung ating personal calling sa Panginoon para tayong lahat ay mabago. Sa verse 20, noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at maging alipin ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal. At ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Meron tayong pinatutunguhan. Nangako ang Diyos. Ang pangako ng Diyos sa lahat ng pinabanal niya. Genesis 12, 2-3. Pararamihin ko ang inyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang inyong pangalan. Ikaw
ay magiging pagpapala sa marami. At sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa, mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Manalangin po Amen. tayo. Lord, salamat po sa iyong mga pangako, sa mga iyong pinabanal. Sa iyong mga pangako doon sa mga taong who want themselves pure like your Son, Jesus Christ. Salamat po sa iyong pangako na nagbibigay encouragement sa amin. Ipagpatuloy namin ang aming gawain na may malinis na puso, maayos na isipan, at marangal na pamumuhay. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. And amen. Para po sa ating repeat new song of the week, Jesus, Ikaw Lang sa Puso Ko, composed by Minister Jeff Borja. God bless us all, mga kapatid. Thank you, Lord po. See you next time. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha.
Jesus ang pag-ibig mo. Jesus ang pag-ibig mo. Second Timothy 2:2.